Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Kahit anong problema pa yan, kayang-kaya nyong lampasan yan. Huwag nyo kasing suluhin. I-share nyo na yan sa amin. Dahil katulad ng sinabi natin, pag may issue, huwag nang palakin, ating harapin face to face. Ako ang inyong lingkod, ang inyong inaasahan, Alex Calleja. Sila naman ang ating maasahan sa opinyong tagos sa puso. It's our Tausawera dito sa studio. Sila ang mga maasahan para maiwasan ng bardagulan. It's our morning referee na sina Maripe 1 at Maripe 2. Siya naman ang maasahan sa pagamutan. It's our medical personnel from Medic 1. At ang mga maasahan sa pagbibigay linaw with their words of wisdom, we have the beautiful Attorney Lorna Capunan. The debonair Dr. Love Brother June Banaag. And the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio, tagapayo. At heto na ang always na maasahan dahil tried and tested ko na yan. It's our Queen Mother, Mama Wonderful, Mama Carla Estrada. Surprise! Ang bilis ko, no? Yes! Hello, good morning, Trio Tagapayo. Okay, pag-uusapan natin ngayon ay former partner, hindi pa rin daw maka-get over. Bakit nga ba siya bitter? Kahit it's all over. Sigaw naman ng ginugulong ex-partner, stop, look, and move on. Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face. Hoy, Lynn, napakasama mo. Napag-alaman ko na pinabutas mo ang dalawang gulong ko at pinanakaw mo ang helmet ko. Ngayon, maghaharap tayo dito sa face-to-face. Kasama natin dito sa studio si Jo. Kuya Jo, ano ho ang problema nyo at sinong inirereklamo ninyo? Ang dati ko pong kinakasama. Bakit? Ano nangyari? Kasi itong huli po, pinabutas. Totoo siya, may nakakita po kasi. Pinabutas na po yung dalawang gulong ko sa pinanakaw yung helmet. Gulong ng motor? Gulong ng motor. Dalawang gulong po. Gaano mo na katagal na kinakasama itong? Almost 1 year po. Almost 1 year. Girlfriend, boyfriend kayo? Hindi po, nagsama po talaga kami. Nagsama. Okay. Pero hindi kayo, nag-live-in kayo? Opo. Nagkaanak po ba kayo? Hindi po. May anak po siya sa ano po. Sa una? Sa una po. Kuya Jo, sa 1 taon na yon, bakit parang galit na galit ka sa kanya? At bakit niya sa tingin mo gagawin niya ang mga ganitong bagay sa'yo? Nung nagsasama po kasi kami, ang wala na pong ginawa silang maghipag. Puro inom. Dati po akong may mini grocery na naubos na lang po yon kasi wala nang ginawa. Na-bankrupt po. Nang dahil sa bisyo niya. Opo, pati ako natuto na rin uminom. Uminom. Oo, kasi ganyan talaga yung tendency eh. Pagka pinakisamahan mo, it's either ma-impluwensyahan ka or matanggal mo siya doon sa hindi magandang ginagawa, 'di ba? Okay, paano kayo naghiwalay? Ano ba ang pinaghiwalayan nyo finally? Itong huli po, bankrupt na po. Wala na akong naibibigay doon sa anak niya na diaper o lagi na humainit ang ulo sa akin. Tapos ang masakit po kasi, yung sarili kong anak, umalis po. Nakita nung bata, hindi ko na namalayan. Doon ako, sa kuya ko, doon ako magta-transfer. Sabi ko,
Hindi ko na ano eh. Nalaman ko na lang doon sa teacher, sa mga kamag-anak, yun nga sama ng loob na sa amin. Yun doon po, umalis yung anak ko. Ilan taon tong anak ninyo? 13 years old po. 13 years old. Nagkaroon ng sama ng loob sa inyo dahil ang Nakikita feeling niya po, niya... laging inom, gano'n. Oo, hindi na napabayaan Pati siya. ako natutong uminom magsugal. Minsan may ano yan, Kuya Joe, ha? Dahil kung tayo ay nasa tama namang edad at alam na natin ang mga gusto nating gawin, pero may mga taong may hina pagdating sa pag-ibig, ha? Tama po. So, pwede talagang ma-impluwensyahan. Ilang buwan na kayong hiwalay? Almost 2 months na. 2 months pa lang. Ako Ikaw yung- ba ay hindi nakapagpaalam ng maayos kay Len? Nakipaghiwalay ng maayos? Kasi baka pwede yun dahil baka kaya siya nainis sa'yo. Hindi, kasi ang huli namin, nagpa-ano pa po siya eh. Nag-request pa nga sa akin na bigyan ko anak niya ng diaper, gatas, load. Sabay sasabihin niya sa akin, may bago na akong kinakasama. Yun po yung masakit. May bago na akong kinakasama. Sabi niya. Opo, yun po sabi niya. Siya ang dating partner ni Joe na hindi pa raw maka-get over. Len, totoo ba to? Halika nga rito. Kaya po sa Wartec ko talaga yan. Sinungaling ka. Wartec. Len, totoo bang ginugulo mo pa rin si Joe kahit hindi na kayo nagsasama? Ang totoo po niyan, sinungaling yan. Sinungaling ang sigaw ni Len. Malalaman natin kung bakit sa pagbabalik ng... Bakit Ate Len? Anong problema? Bakit sinasabi mong sinungaling? Nakipaghiwalay na po kasi ako sa kanya. Hindi niya po matanggap yung totoo. Yung totoo po yun na nakipaghiwalay na ako sa kanya. Siya po ang hindi nakamaka-move on. Sinisiraan niya po ako kahit saan po. Sinisiraan niya ako, pinapahiya niya po ako, minumura niya ako, sinisigaw-sigawan niya ako. Okay, pero 2 buwan pa lang kayong... Sino ang nakipaghiwalay sa inyo? Ako po. Okay, so ikaw. Kuya Joe, ang totoo. Sino Yung ba ang totoo. nakipaghiwalay talaga? Gaya po ng binanggit ko, nung sinabi niya na mayroon na sa ibang kinakasama, after ko na magbigay ng gatas, diaper sa mga anak niya. So, Ate Len, kung wala ka ng pagtingin, ang dating kasi sa amin na sinasabi ni Joe, ay kinahuyan mo pa rin siya, pero may kinakasama ka na pala. Totoo ba ito? Wala naman po akong kinakasama kasi nasa ibang bansa po yun. Siniraan po niya. Pero sinabi mo sa text mo na meron ka na. Ayaw ko na po sa kanya kasi siloso po siyang sobra. Siloso po siyang sobra. Okay, Lagi po niya akong, pinapaya po niya ako lagi, kaya iniwan ko na po siya. Yung ugali po niya ayaw ko, masama po. Demonyo po yan eh. Demonyo ugali mo! Bakit hindi ikaw nagreklamo kung sa tingin mo nauna ikaw po ang siya eh. tama? Nauna siya. Dapat po ipabarangay ko yan. Iniisip ko naman, Wartec po kasi sila. Wartec po sila, lalo yung hihipag niya. Yun po, ayoko ko kasi ng gulo. Kasi kilala po ako na tahimik na tao lang po. Nagkasama po kami, doon nagkagulo-gulo buhay ko. Kasi wala nang ginawa, laging inom. Hindi po. Kaya po ako nagiging war break kasi po yan, pag hindi pinagbibigyan, inaharas po ako niyan. Anong mga pagbibigay? Ano yung mga hindi pinagbibigyan, Ate Len? Katulad ng... Sa kama po. Kuya Jojo, totoo ba to? Ganyan po ang utak ng mga yung lagi kasing lasing yan eh. Natuto lang po ako maglasing dahil din po sa kanya. Bago po Kasi lagi po siya nagsiselos. na po yan. Bago po nagkakilala. Saan ba kayo nagkakilala? Dati po ko silang customer. Nung kinakasama niya pong engineer, customer ko lang po dati yan. Saan? Sa tindahan mo. ko. Okay. Ngayon, nung time na po ng pandemic, walang project yung engineer, hindi nakabalik sa abroad. Lagi kinaibigan ako, doon nangungutang sa tindahan ko, umaabot ng 30,000. Sino? Eto, si Len. Opo. Yung engineer hindi. Sila ang dalawa. Ay. Hanggang sa kinuha niya yung loob ko, lagi nandun sa tindahan. Yung ginagawa niya sa akin, ginawa niya din dati doon sa engineer. Lagi niyang inaaway.
Lagi niya inaaway, gumasa ng dialogue, sinisiraan niya yung engineer na yun din ginagawa niya sa akin. Nung wala na, purdoy na ako, wala na. As in, wala na. Okay. Nung napurdoy ka, kasi napurdoy yung engineer, Opo, sinasabi kasi mo. hindi nakabalik. Hindi nakabalik. Opo. So ngayon, nung ikaw naman ang purdoy, inaaway-away ka na. So, sorry, Ate Len ha, kasi ang hirap deny kaliwat kanan. Hindi natin inaamin. Hindi naman talaga kailangan aminin kasi syempre kahihiyan natin yon. Kaya meron tayong laging mga testigong kasama or kaibigan para magpapatunay. Totoo bang si John naman talaga ang may babae? Sinasabi Meron po mo? siya. May babae si Jo nung kayo yung nagsasama o ngayon lang to? Meron din po yan. John, nang babae ka ba nung panahon na nagsasama kayo? Hindi po. Takot nga ako dyan, paano mabay? Nagalit po siya, hindi po niya matanggap na hiwalayan ko na po siya. Kaya ginawa po niya, tinawagan niya po, text po siya, chat, doon po sa jowa ko doon, siniraan niya po ako, hindi na po ako pinansin, hindi na po ako pinadalang pera kasi siniraan niya po ako na wag na daw po akong padalan. Kasi gusto ko na rin pong humiwalay sa kanya para doon na lang po sa jowa Kasi ko. purdoy na po eh. Hindi po. Wala na eh. Aba, Kuya Alex, ang mga sausawera mo, ay tanungin mo na. Maraming salamat, Mama Carla. Ilabas na ang mga cellphone para sagutin ang ating first question. Anong gagawin mo kung may ex-partner kang bitter at hindi maka-get over? A. Komprontahin siya para matapos na once and for all? O B. Deadma lang. Silence is the best revenge. Boto na. Bumoto na kayo. Bumoto na. Yan. Mama Carla, ang nanalo sa botohan natin ay 63%. Komprontahin siya para matapos na once and for all. Yan po ang nanalo ngayon sa ating botohan. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Tawagin natin ang hipag ni Len na awang-awa sa sinapit nito. Rose, pasok. Walang hiya ka! Mainit sa Pilipinas, ginagawa mo sa hipag ko. Bakit ka naawa kay Len, Ate Rose? Ano ba talaga ang totoong nangyayari? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Ano nangyari, Ate Rose? Bakit ka awang-awa kay Len? May anak po siya ng 3 taon po. Kaya naawa po ako sa kanya. Sa akin po nakatira yan Okay, naawa ka dahil wala na siyang katuwang Opo. sa pagpapalaki ng 3 Opo. years old. Bakit naging katuwang naman daw niya si Kuya Jo? Hindi ko po alam kung anong nangyari sa kanilang dalawa Kasi yan, pumupunta niya sa bahay namin, nagbubusina, galit-galit, hinahanap po to si Len. Sabi ko, wala po rito yung si Len. Sabi ko, may pinuntahan. Binubusina niya, nakakabulaw sa mga kapitbahay po namin. Kaya ganun po yan. Nanggugulo po talaga yan. Kapal ng mukha mo. Okay, so kung ano ang ginawa mo, bakit hindi kayo nagre-report sa barangay sa tuwing nagugulo kayo? Kasi po ma'am, busy po ako sa massage therapy po ako, reflex. Ikaw ba ay na alam mo ang tunay na kalagayan or relasyon ang nangyayari sa loob ng relasyon nila? O si Len lang ang naririnig mo? Hindi ko po alam nangyari sa kanilang relasyon. Basta ito, nagdadaing lang po sa akin. Okay, normal naman kung sino yung kamag-anak, makikinig ka talaga, lalo na kung dumadaing, ano? So kayo daw ay classmate sa pag-inom. Hindi naman po totoo yan, ma'am. Hindi po totoo. Sinungaling yan. Kahit nga sigarilyo, wala nga po akong alam Bibentang yan, mayabang yan Hayop yan Lahat ng paninira sa amin, Jo, ginawa totoo bang niyan ginugulo mo si Rose? Hindi po. Hindi po. Kahit Gumagawa lang po ng minsan? kwento yan. Gumagawa lang po ng kwento yan. Ikaw ang Kasi sinuha ng kwento, sinungaling ka. Sinungaling ka. mga utak po ng ano yan, yung Ikaw naluto ang na sa... utak demonyo ka. Naluto na sa alak. Demonyo ka kasi, Mga utak yung itsura nila. mo, mukha Wala ka na ng kayong ginawa. Para kang may sungay ka na dito. Ganun po sila pagka... Nagpapaawa ka lang. Hindi pa po lasing yan, Sinungaling hindi pa ka. po lasing. Lalo na pag lasing yan. Kapal ng mukha. Hindi pa po lasing yan. Pag lasing po yun, ako. Okay. Naku, ako'y naguguluhan, ha?
Pero bago tayo magpatuloy, kausapin muna natin ang isa sa ating trio tagapayo, ha? Para marinig natin. Si Dr. Camille, paano ba makaka-get over mula sa hindi magandang paghihiwalay? Thank you, Mama Carls. Okay. Unang-una, no, kung sasabihin natin na this is a bad breakup, ang punto rito, talaga bang sigurado kayo na maghihiwalay na kayo? Kasi kumisan tayo, nagdidesisyon tayo dahil kasi sobra yung emosyon natin. Hindi tayo nakakapag-isip, sasabihin lang natin sa sobrang sama na, sige, hiwalay na tayo. Tapos pagkatapos, biglang sasabihin natin, bakit ba ako nakipaghiwalay? Nagsisisi tayo. So, una, siguro dapat natin isipin, mag-reflect tayo doon sa relationship. Tama ba na yung gagawin kong desisyon na to? Pangalawa, tama ba na kailangan mag-usap kami ng maayos? Kasi kung mangyayari puro parinigan na ganyan, tapos mag-aaway kayo palagi, hindi kayo talaga makaka-get over dun sa nangyayaring sitwasyon na to. Palaging sasabihin nyo, aabot pa kayo sa puntong magsusumbatan dun sa mga dati. And then possibility na siguro dapat i-address nating maigi, no, sa bawat isa. Kung talaga bang, kung ayaw na natin, tapusin natin ng maayos. Kasi ang hirap na mabigat sa loob, tapos nag-aaway pa kayo nang walang kadahilanan dahil meron na kayong sari-sariling buhay. Ang punto dito, maintindihan yung maigi kung bakit kailangan magkahiwalay kayo ng maayos at mapayapa. Dahil unang-una, pare-parehas kayong may anak. Lalo na sinabi niyo, Jo, na meron kang 13 years old na anak. Isipin mo yung nagiging problema na umalis mismo yung anak mo sa poder mo dahil kasi ganun na nangyari. Ibig sabihin, siya mismo naapektuhan. Kahit na 3 years old pa lang yung anak mo, Len, hindi ibig sabihin na hindi yan naapektuhan. Kung nadidinig niya palaging may nagsisigawan o kaya naman yung sabihin natin may nagiiyakan na ganyan, apektado pa rin yan, lalo na paglaki niya. So sana intindihin yung maigi yung magiging consequences nito, at the same time, yung mangyayari sa mga anak niyo. Yun lang po. Thank you, Dr. Camille Garcia. Siya naman ang dating kinakasama ni Len sa Zumba na meron daw nakita. Ano kaya ito? Donna, pasok! May gusto ko kasi dyan, kaya ka nagsisinungaling. Ikaw sinungaling. Sinungaling ka, sinisira mo ko, magkasama tayo. Kapag-ilan tayo. Sinisismis mo kami, di ba, na may relasyon? O may relasyon naman kayo, bakit ka umaangkas? Paano mo nasabi yun? Magkaangkas lang sa motor, may relasyon na? Oy, bakit nakaya ka sa kanya? Ba, siyempre, malalaglag ka pa. Ay, ba't ka babalik na? Kaya Ate Donna, maaari mo bang ikwento sa amin ang nakita mo habang nagtatali ka ng buhok? Opo. Kasi po, nung magkasama kaya kami niyo? niyan, sa time nung Zumba na yon, nasa labas po kami. Magkasama kasi magkaibigan nga po. Kailan kami lang dati. ito? Mga 2 weeks na po siguro yun. 2 weeks na. Tapos may kausap yan sa phone. Hindi niya alam naka-loudspeaker siya. Narinig ko sabi nung kausap niya, saan po yung banda yung motor? O ano ibig sabihin nun? O, di ba? So narinig mo na parang may kausap, May kausap si Len siyang tungkol lalaki sa po. motor saan nakaparada. Opo. So parang sinasabi mo na meron silang krimen na gagawin dun sa motor. Parang may plano, may balak. Ate Len, totoo ba yan? Sul-sul ka kasi dyan. Ay, nako. Kasi libre yung angkas mo. Baliktad. Siguro, inaangkas ka rin. Pati sa kama, kinaangkasan ka rin. Oh! Kaya siguro lagi mo yan. Sakay, kasi sinasakyan mo rin. May asawa akong tao, no? Asawa yan. May mga anak kami. Wala akong kinalaman sa motor. Asawa yan. Nakaparada yun sa public. Ate Len, ipinagbibintangan ka na nag-utos ka daw ng tao para butasin yung mga gulong ng motor. Wala po akong kinalaman doon. Sinisiraan niya lang po ako kasi siya pong hindi makamove on. Wala ba kayong CCTV sa lugar ninyo? Wala po. Wala po. Wala po eh. Nakakalat ng CCTV. Pero naka, ano yan, Public po yun eh. Public part po yun. naka loudspeaker pati yung usapan nila. Hindi pa naman Naka-loudspeaker. Oh, meron po. Ano ang eksakto mong narinig?
Yung sinabi niya po na saan banda yung motor, nung kausap niya. O, wala O, ang sino nagsabi na saan banda yung motor? yung kausap niya pong lalaki. hinana. Okay. Atalin! Di po, gumagawa lang po ng kwento yan. Ako? Gusto lang po niya ako siraan kasi may gusto po yan dito. Ikaw, ang mahilig manita. May gusto ka babae ka dyan kasi may libre ang angkas mo. Kasi nagkaangkas ka, pati sa kapwa nyo, nag-aangkas kayo. Bakit ka naman umangkas o umaangkas sa motor ni Kuya Joe? Kasi Ate po, Donna. magkalapit lang kami niyan, isang lugar lang kami. Time na yun, nadaanan lang niya ako. Siyempre, papunta ko palengke, palabas siya. Noon siguro time na yun, nakita lang niya. Ganun lang po yun, pero hindi po lagi ako umaangkas sa kanya. Okay, dahil kayo ay may asawang tao. Opo, may asawa po ako, Kaibigan mo mga ba anak. yung asawa, Kuya Joe? Hindi po, hindi ko ano. Hindi mo kilala. Tamang inaalala po yan, epekto na po ng alak. Ito ng alak. Samantala, ikaw pa nagtitimpla ng alak. Hindi nga ako marunong magtimpla ng alak. Ikaw yun. Ikaw lagi nagayaya, hindi ako. Tama, ikaw yung nagturo sa akin na magtimpla dahil dati hindi man ako marunong Oy, magtimpla. ikaw nagtitimpla. Tama. Ate Len, ano eksaktong angkas ang nakita mo para sabihin mong o pagdudahan mong may relasyon? Ano? Paano Ay, angkas? nagkaganon po siya. Oh. Hindi po, totoo yun! Hindi ka panipaniwala eh. Action. Teka, Ate Len, ha? Pagka nabigyan ba ng pagkakataon, gusto mo pa rin bang bumalik kay Jojo? Kay Jo? Hindi na po. Ang gusto ko po mabalikan, yung jowa ko po na siniraan niya ako. Kuya Alex, ano na ang final question ng iyong mga sausawero at sausawera? Maraming salamat, Mama Carla. Mga sausawero at sausawera, sagutin ang ating final question. Kailangan ba talaga ni Joe at Len ng karelasyon para lumigaya? A. Yes naman. Masarap ang magmahal at minamahal. O B. No naman. Kung komplikado ang pagmahal, huwag na lang. Yan, boto na ha. Sino gusto magpaliwanag ng sagot? Taas kamay. Ano pangalan? Rose Ann po. Rose Ann, ikaw ba anong ginagawa mo? Trabaho? Ano? Nagninegosyo po ako sa bahay. Frozen po. Frozen? Ano yung mga, yung let it go? Hindi. Mga hotdog po, gano'n. Mga hotdog, frozen hotdog. Okay, napahinggan mo naman yung mga usapan, no? Para po sa akin, hindi po. Kasi kung ang bagay na komplikado na, hindi na po dapat natin panghawakan pa. Lalo na di na kayo nagkakaunawaan sa isa't isa. Yan. Maraming salamat. At yan, Mama Carla, narinig mo ha. Huwag na raw pag komplikado na. Dapat daw, hindi na tinutuloy. Hindi natin kailangan magmahal kung magiging komplikado naman ang buhay natin. Maraming salamat, Kuya Alex. Totoo naman din. 'Di ba? Abangan naman natin ang masasabi ng trio tagapayo sa pagbabalik ng... Matapos natin marinig ang panig ng ating mga bisita, ay kakausapin na natin ngayon ang ating trio tagapayo. Dr. Love, suking-suki kang mauna, ha? Brother June Banaag. Maraming salamat, Mama Carla. Pag-ibig talaga, no? Complicated na buhay. Pero kahit na gano'n, ang sarap pa rin umibig. Di ba? Si Joe, may plano ko bang magkabalikan kay ni Len? Hindi na po. Ang mas malaga po sa akin yung anak ko at maibalik ko yung nawala sa akin. Okay. Len, wala ka ng plano na magkabalikan pa kayo? Sayang naman yung yung pinagsamahan niyo. Hindi na po, basta tantanan niya na po kami. Tantanan niya na po ako, wag niya po kung siraan ng siraan. Okay. Well, ito yung kaso ng mahirap bumitaw, no? Minsan, hindi ko sinasabing si Len, minsan may mga pagkakataon na ganyang sitwasyon na gustong to get even, makaganti nung isang nasaktan, nung isang iiwan, gumagawa ng bagay na ikasasama ng loob ng kaniyang dating karelasyon. Mayroong ganong pagkakataon no? Ganyan talaga nagmamahal Minsan pagka yung matinding pagmamahal mo sa kanya, napalitan ng matinding galit. Ganon, parang gusto mong just to get even, makaganti ka lamang. Len, anong pinagkakakitaan mo ngayon? What's your story, ha? Anong hanap buhay mo ngayon? Wala pa po ngayon kasi
Ngayon wala Siniraan pa. po niya ako eh. Ikaw Hindi pa lang ikaw may kasalanan. talagang, ikaw talaga, Jo, ang may kagagawa ng lahat, oo. At ngayon si Len, sabi ni Len, gusto niya magkabalikan na lamang sila nung kanyang dating boyfriend. Yung ba yung engineer, Len? Nagbibigay din siya sa'yo. Nagbigay po yan. Nagbigay po yon. Siniraan niya po nga ako eh. Oo. Kung Hindi hindi na mo po, siniraan, sinabi ko niya, hindi, wag na po ako padalahan. Tigil ko na po kasi nakukonsensya na rin po ako. Tama Dapat na po, hinayaan niyo na lang po Sabi ko kami. tama, Hinalaan napigilan niyo lang ko po na. ako. Kawawa yung tao. Sana siya na po nakamukon. Pinabayaan niyo na lang si Len ako eh. na makakuha dun sa engineer. Sinisiraan mo eh. Dapat kasi patuloy na yung suporta ng engineer sa kanya. Kaya nga gusto niyang balikan yung engineer. Di ba? Well, anyway. Len, siguro mas maganda, umisip ka na lang ng hanap buhay na regular na maipagmamalaki mo na sinuportahan mo talaga yung anak mo. Huwag mo nang iasa ka engineer. Di naman anak ni engineer yun. Nagtitinda-tinda naman po ako eh. Hanap ka na lang ng trabaho na regular na susweldo ka. At saka, isang bagay lang, Glenn, huwag ka magagalit ha. Inoobserbahan ko lang, napakahirap mong maging kapartner sa buhay. Hindi po, sinungaling lang po yan. Ganyan ang pag-ibig talaga. Nako, mga kapatid na mga nanonood ngayon, pag-aralan niyo po, wag na muna tayong magkubit sa isang tao at magli-live-in tayo kung hindi natin kilala ang ugali at mauuwi lang tayo sa sakit ng ulo. Para sa iyo, Jo, isang bagay na lang maipapayo ko sa iyo, ha? Iligtas mo ang relasyon mo sa iyong anak na lumalaki na naghahanap ng father image. Mas importante ang anak mo kaysa kay Len, kaysa kanino man sa mundo. Opo. Yun ang buuin mo. Maraming salamat, Mama Carl. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Ang sabi nila, ang kababaihan hindi dapat pangkama at kusina lang. Di ba? Ngayon, kung Jo, yun ang hinanap mo kay Len, mali tayo. No? At ikaw naman, Len, nawalan ka ng engineer, wala nang susuporta sa anak mo, naghanap ka rin ng sino magsusuporta. So, pareho kayong may kasalanan, hindi naman love yan. Ang tawag dyan, i-translate mo, lust. Ano yun? Pagnanasa lang. Pagnanasa sa companionship, sa katawan, sa sex, at financial stability. Okay? Ngayon, sa batas natin, meron tinatawag na psychological violence. Ang nakikita ko sa inyo, pareho kayong violente. Ito, war freak. Itong side na to, war freak, physical. Ikaw naman, psychological freak ka, emotional, ano? Siniraan mo siya sa engineer kasi nagselos ka. Pareho kayong magkamali. Kung ako yung judge, walang panalo dito. Ikaw naman, Jo. Lalaki ka, magpalalaki ka, ha? Habulin mo yung anak mo. Yun ang magandang mangyari dito. At Donna at Rose, kayong dalawa ay mga souls. Sawera. Kasi si Rose na nagugulat ako, galit na galit. Galit na galit, binoboxing pa si Jo. Sinasabi Pero kasi wala niya siyang ako lasinggera eh. wala siyang personal knowledge, ha? Nakwento lang sa'yo ni Len at sinasabi mo, hindi mo talaga alam ang storya. Maganda ang maging kaibigan ng isang or kamag-anak na tumutulong. Pero pag ganyan ang situation, pag family na at buhay ng iba, wag na tayong sumausaw. Ha? Gawin mo na lang silang magkaibigan ulit. You may not be lovers, but you can be friends. Move on na kayo. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Balikan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carl. Pag ang relasyon ay nabubuo dahil sa pagiging materialistic, at the same time, sinasabi nating financial gain, sigurado yan na pagdating ng panahon, mabubuwag yung relasyon na yan. Dahil kasi walang pundasyon ng pagmamahal, respeto, at pagtitiwala. So sana maintindihan nating maigi dito, no, na unang-una, kung tungkol lang naman din sa motor, Mang Jo,
kaya niyo naman magpapalit ng gulong at saka ng bagong helmet. Parang siguro yun ang bagong panimula. Kalimutan mo na si Len. At the same time, siguro, Len, isipin mo maigi kung paano ba talaga yung gusto mo sa isang lalaki. Hindi pa pwedeng sasabihin mong babalikan mo si engineer, gusto mong balikan. Bakit mo kailangan balikan si engineer? Dahil ba siya yung nakakapagbigay ng mga pangangailangan mo or talagang mahal mo yung tao? Isipin yung maigi na kung kayo ay marunong magmahal, palagi ang pundasyon doon, nandun ng respeto, pagtitiwala, at the same time, nandun talaga yung komunikasyon na kaya nating sabihin yung mga bagay-bagay nang hindi kayo nagsisinungaling. So sana magkapatawaran kayo dahil kasi masarap talaga na magkaroon din ng mga kaibigan at maging mapayapa ang buhay nyo. Yan lang. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia. Bago natin pakinggan, Kuya Alex, kasi nakikita ko na parang gusto mo naman din talagang pagbatiin. Oo eh. Ano ba ang kanina mo pa sinesenyas kay... Kasi tanong mo, may kwento siya tungkol kay Donna na nakita niya nakaangkas sa motor. Eh baka mamaya nagalit siya doon sa motor. Doon niya pinagbuntunan ni Ate Len, di ba? Kasi Totoo ba to, Ate Len? Kasi ako, Ate Len, walang judgment to. Kung nag-oo ka, maintindihan ka namin. At least matapos yung isang aspeto na yon. Tapos, yung kay Joe, hindi naman siya ang tama dito eh. Wala naman tama dito. Yung ginawa mo, reaction bilang babae, siya naman, kami dito para ayusin. Pero kaya kasi kung nagahit sa motor, alam mo naman eh, nakita ko, nakaangkas, ganun. Sabihin mo na para matulungan ka namin. Wala naman. Totoo po nun, hindi po ako. Nagutos lang po. Oh, yun nga. Oh. Ay, salamat. Salamat. Okay, bakit mo naisip mag-utos, Ate Len? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Galit po ako sa kanya eh. Ay, kasi ikaw ay nagagalit. Bakit ka nagagalit? Kasi lagi po niya akong sinisiraan, tapos lagi po niya yung inangkas, oh. Ate Len, ikaw ba ay nagseselos? Selos yan. Sorry na irita. Sorry na irita si Ate Rose. Ate Rose, ano masasabi mo? Ba't parang napa-smith kang gano'n? Kung anong desisyon, nabahala siya. O nainis ka na? Okay. Siyempre po, nagsiselos pa rin po ako, kaya lang gusto ko na rin pong makamove on. Ano masasabi mo ngayon, Kuya Joe, na na-confirm mo na talagang si Len ang nagpautos? Una-una, gumaan yung pakiramdam ko. Tapos, ang time na yun, masama ang loob ko kasi naghihirap na ako eh. Pati yung kunting paninda ko, dahil ano na ako eh, bankrupt na eh. Yung pera ko na pinagkakaso ko na pinaiikot ko lang doon sa paninda ko, ganun pag ginawa. Instead na yung pambili ko ng paninda, pinang-vulcanas ko pa doon sa ano, tapos yung helmet po, napakamahal po nun eh. Pinaghirapan ko po yun eh. Di karma mo yan. 4,000 po yun. Manluloko ka rin, sinungaling ka. Siniraan mo rin ako, maninira ka din. Karma mo yan. Kasi demonyo ka. Akala niya, madali lang, pinagkitain ng pera. Nandiyan pa ba yung helmet, Ate Len? Hindi ko na po alam eh. Kasi nag-utos lang po ako, kasi galit po ako dyan eh. Sinong inutusan mo? Yung mga nasa kanto lang po. Binayaran ko. Magkano binayad mo? Inabutan ko lang po. Inabutan mo lang, o kita mo. Ganun na lang ang ano ngayon, no? Abot na lang, pang yosi na lang. Pero syempre, Ate Len, mali po yun. Mali lahat. At hindi namin pwede kasing pakialaman o panghimasukan yung talagang pinagsamahan nyo at pinag-awayan nyo. Kayo lang ho nakakaalam doon. Ano ba sinabi mo, Kuya Joe, kay engineer para talagang bitawan na si Ate Len? Ang sabi ko lang naman doon, na habang kachat ka, kami pa. Para malaman mo. Sinabi mo, wag ako padalan eh. Dapat pinabayaan mo na lang. Huwag mo padalahan yan kasi kawawa ka lang. Tigilan mo na yung pang-i-scam sa kanya. Hindi ko ni-scam yan. Magpupunta yun dito sa... Pupunta yun sana dito eh. Hindi tuloy pupunta. Tigilan mo na. Maawa ka doon sa laki ng kinita mo doon nung panahon na kayo pa. Kasi iwanan na kita, di ba? Ikaw na dapat iniwanan na kita. Hindi mo lang matanggap yon. Hindi mo matanggap sa sarili mo, sa ego mo na iwanan kasi ka. Kasi pordoy na ako. Wala na akong... Okay, naiwanan na kita eh. Bakit? Yung tulong ko ba sa'yo? Hindi ba paghihirap yon? Yung hirap ko? Ate Len, yung ba nakikita yon? Nagsasalita ka na rin. Anong gusto mong sabihin kay Kuya Joe? Aya, magbubuo na siya. Huwag niya na akong guluhin.
dapat na masaya na ako. Dapat hindi niya na ako sisiraan. Okay, mukhang wala tayong pagpapatawad na mahihita ngayong araw na ito, no? Pero at least napalabas natin yung mga totoo na ikinaginhawa naman ng pakiramdam na ni Kuya Jo. So si Ate Len ay sarado na, wag na lang siyang pakialaman. Mag-move on na kayo. O Kuya Jo, anong gusto mong sabihin ngayon kay Len? Yung nga, sana tigilan mo na ako. Wala na akong pake ano yung gagawin mo. Wala ka na rin pake ano yung gagawin ko sa buhay ko. Ang malaga sa akin, mga anak ko. Maano ko ulit, maibangon ko yung tindahan ko. Yun lang. Tigilan mo na rin ako sa paninira mo sa jowa ko. Bawiin mo lahat ang sinabi mo. At lahat ng pamamahiya mo at pagsiselos, tigilan mo. Mag-move on ka na rin. Tanggapin mo na umalis na ako sa buhay mo. Okay, so dito talaga sila naghiwalay ng tuluyan. Okay? Wala na tayong magagawa. This is the final decision ng dalawang magjowa, no? Ayaw na nila sa isa't isa. So tanggapin na natin yon dahil sila na ang nagdesisyon. Maraming salamat sa mga bisita natin, Jo, Len, Rose, and Donna. Kaya Alex, ano naman ang say mo sa pinag-uusapan natin ngayon? Mama Carla, ito lang, tip para hindi kayo maputasan ng gulong. Umayos sa pag-angkas. Ano ang proper na pag-angkas? Kailangan nakahawak ka sa balikat ng driver, huwag ididikit ang dibdib, at ihusli ang puwet. Mamamatay ka, pero hindi ka mabubutasan ng gulong. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Kung desidido na tayong tapusin ang lahat, let's move on and move forward and no more turning back. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face!